Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne, and today, alika, pag-usapan natin itong mga nagkalat na picture ni Dan Fernandez, no, sa pagwawalis. Hindi ko alam kung saan niya ito ginagawa. Most probably within his district, no, dyan sa Santa Rosa, Laguna. Or most probably sa ibang lugar dyan sa Laguna. Because as we all know naman, he's running for this coming election as the governor. So, ayon nga sa survey sa lokal na pamahalaan ng Laguna, siya po ay nangungulela. Tayo na nga rin po yan kay Attorney Tomasio, no? Wala pa tayo masyadong update, but ito yung mga nakita natin so far. Pero tingnan din natin yung iba niyang mga pinagagawa. Yawn! Pawalis-walis si Dan Fernandez, no? Ito ba, regular niyang ginagawa? No? Simulang siya ay naupo as congressman? Hindi. Siyempre, alam na natin yung mga kalakaran ng mga politiko. Kunyari, meron silang mga civic participation, civic duties participation sa kanilang mga lokal na distrito. Kung makikita nga ninyo, dito rin sa isang na-post natin, pawalis-walis ang boss natin na si Dan Fernandez. Diba? Tingnan niyo naman yung nandoon sa may harapan niya, ang daming basura. Kaya sabi ko mas natusuka pa ako sa mga pagpapakita ng tao nito ni Dan Fernandez kaysa dyan sa mga basurang nasa harapan niya. Masintabi po sa lahat ng mga kumakain habang pinapanood niyo po ito. Pasensya na. Ayan. Kitang-kita naman, no? Pakadumi. Maliban dyan, ito pa, mga paano ni Dan Fernandez. Dito, meron sila tinatawag na hotdog. Ang ganda ng hotdog, Yung forma ng hotdog, nakita mo, ganda, Lahat may kabastusan din sa buhay itong si Dan Fernandez, Sa bagay, kasi dating what do you call that? Dating bold star daw to, Tingnan niyo yung comment niya dun sa hotdog. Forma ng hotdog, nakita mo, ganda, Ang ganda ng hotdog, Meron sila tinatawag na hotdog. Ang ganda ng hotdog, Yung forma ng hotdog, nakita mo, ganda, Lahat po ng kinain nila, saka sa akin, babayaran po nila. Sige, po kayo dyan. Magre-review tayo ng bawos. Kaya mahal ng basura. Diba? Bigla siyang nakasalamuha sa mga sa mga common na tao. Pero tingnan din natin tong pinost. May nag-post nito, no? Dahil very good siya, na perfect niya, may ice cream siya. Apik, pero may isang araw umiyak. Dahil very good siya, na perfect niya, may ice cream siya. Apik, pero may isang araw umiyak. Dahil very good siya, na perfect niya, may ice cream siya. Apik, ano pa? Ito pa yung mga pangako niloko, Ayun po, bakit po kami narito? Kasi gusto po namin na ako, bilang tatakbo kong gobernador, humingi po ako ng suporta sa inyo. At ako naman, bilang gobernador, may dala akong biyaya o magbibigay ako ng benepisyo sa inyo. Hindi kayo uuwing luhaan. Uuwi kayo, may dalang pera. Tangina, ginagawa mo kang pera mga taga-Laguna. Ito ba yung klase, guys? Nang iboboto ninyo? Unang-una, hindi naman pera ang kailangan ibigay sa inyo. Gobyerno may serbisyo. Tulong, hindi sa paraan ng pera alone. Ang sabi dito na isa nag-comment, Kenshi got this. Vote buying na to. Bakit walang action ng COMELEC?
Sabi ni Charcoal, vote for Sol Aragones. Ano sabi ng mga nagko-comment dito? Sabi ganyan din si Kimbo, kukunin lang namin, hindi naman na iboboto. Ganyan din gawin nyo. Meow. Sabi may nag-comment dito, si Dan Fernandez ay isang authentic Crocs. Diba? Genuine. No to Dan Fernandez, Crocs is Crocs. Naku, Dan Fernandez, grabe ka talaga. Vote buying malinaw na malinaw. Kunin niyo ibigay pero wag iboto ayon kay Little CEO Shop. Sabi ni Ann Bernadette Eclarino, take the money because it's yours but don't vote for him. Oo. Bakit? Bigyan ka ng 500 niyan, sa kanya 5 million. Ganun lang kasimple yun. Sabi ni Cruz Raymond, this is against the COMELEC rule. Tama talaga si Sarah. Wala nang ganyan sa batas ng majority politiko. Here's the thing, dapat ma-amend na ang Omnibus Election Law. And take note, hindi lang naman Omnibus Election Law ang mga batas natin. Marami pong batas for election. Pero ang mother of all election law is ang Omnibus Election Law. Okay? Itong ginagawa ni Dan Fernandez, kung ito ay gagawin niya doon sa official campaign period, definitely we can file a case against him for vote buying. Tama naman yung sinasabi po ng mga kababayan natin. Na itong mga pangakong ginagawa ng kahit sinong politiko, hindi lang si Dan Fernandez, kahit sinong politiko. Once na pumasok ang February 12, ayon sa COMELEC na magiging official date ng campaign period, anyone who make any promises para lang maiboto sila is a clear violation of vote buying. Okay? Kaya ngayon, binubusog nila ang mga ginagago nila ang mga Pilipino by making all these promises. And definitely, sabi nga nung isa nag-comment, hindi lang si Dan Fernandez ang gumagawa niyan. Pati daw si Kimbo ginagawa yan. Diba? May budget si Dan lang kinikita ang Quadcom. Akin ang kinikita ng Quadcom. Corrupt politician talaga. COMELEC ang linaw vote buying. Nako, COMELEC galaw na. Dan Fernandez for barangay tanod. Not even barangay tanod. Not even barangay tanod. Hindi yan papasang barangay tanod. Sabi ni Ferdinand Gab, attention COMELEC, I hope you could disqualify this candidate for a clear violation. Sabi ni Hayes, ganda ng video COMELEC, di pa rin ba early campaigning? Wala na po tayong early campaigning. Wala tayong premature campaigning. Tinanggal na po iyan sa ating, na-amend na po iyan. Saan galing ang pinamimigay? Sa bulsa ng mga bobong humingi. Yeah, exactly. Taga-Balibago kami, kukunin lang namin tapos boboto namin. Tama yan, Joseph Adams. Huwag po kayong boboto sa mga taong binibili ang inyong pagkatao. Kasi yung dangal natin, yun na lang ang meron tayo. Innate na po yan sa atin nung tayo ipinanganak. Hindi po yan ipinamana sa atin. Naka-default attached po yan sa atin, ang ating dignidad, ang ating integridad. Kung tayo magpapaloko sa mga hayop na gaya ni Dan Fernandez, na pinagmumukha tayong pera, please, tayong mga hindi na halos makakain araw-araw, wag naman po natin ipagkalulong ang ating mga sarili para sa mga ganitong maliliit na bagay. Ang pera po, nakikita natin ng paulit-ulit. Hindi natin kailangan isang Dan Fernandez. Ang mga gaya niya, potentially, bleed to death tayo. Hindi ko naman sinabing papatayin tayo ni Dan Fernandez. Ang sinasabi ko, ang mga gaya nila, ang mga gaya niya, sila ang nabubusog, tayo ang nagugutom. Wag po
Wag po nating hayaan, no, na paulit-ulit tayong ginagago ng mga politikong gaya niyan. Diba? Oh, sabi ni Maria Olivar, one-time happiness versus 6 years of corruption. Exactly, 3 years lang naman. Di pa ba kayo nananawa? 3 taon nang nakaupo yan si Dan Fernandez. Ano ba nagawa niya sa distrito niya? Yes, vote for Sol Aragones. Vote anyone else except for Dan Fernandez. Kawawa kayo. Hindi pa ba enough sa inyo yung performance niyan sa Congress? Oh, panoorin ulit natin. Aside doon sa bibigay mo ni Congressman Dono Nail, ang iyong pong lingkod, pero natin personal, ibibigay ko sa inyong lahat. Grabe, no? From artista to bold star to congressman, bigla kang yumaman ng ganyan kasobra. Tinalo mo pa ba ang mga Henry C? Ang mga Henry C, hindi naman namimigay ng pera para lang magkaroon ng personal gain nila, no? Oh. Pero maganda dito, hindi pa po tayo gobernador, nabibigay na po. Personal na pera di umano ni Dan Fernandez. Buksan mo ang libro ng lintik mong MOOE. Mula nang naupo ka hanggang sa bababa ka, buksan mo ang libro nun. Diba? I-account natin lahat ng perang ibinigay sa'yo. Ilabas mo ang SALN mo. Gaano kalaki ang kinikita mo at ng sinisweldo mo para kaya mong mamigay ng pera sa tao. Samantalang yung mga legit na bilyonaryo, hindi namimigay ng pera. Ikaw kaya mo. Bakit? Paano? Pag-eli Dondo, napag po siya congressman. Lalo higit, pag siya na naging congressman, Tandaan nyo, lahat ng ini-endorso ni Dan Fernandez mula Barangay Tanod, pataas, huwag nyo yan iboboto. Bakit? Iisa likod ng mga bitukan yan. ako naging governor, si Vice Governor na magiging Vice Governor de Norante. Triple ang ibibigay namin sa inyo. Okay po ba yun? Naawa ako sa mga boboto dito dahil lang sa pera. Oh, sino sa inyo hindi pa nasusuka? Sino sa inyo hindi pa nasusuka dito kay Dan Fernandez? Sino mas nakakasuka? Yung basurang pinakita ko sa inyo? Itong basurang to o ito? Sino sa dalawa ang nakakasuka? Diba? Pero po, bakit po kami narito? Ano pa ang ano nito? Oh, ito yung anak niyan. Oh, hey guys. It's actually been a hot Ito yung anak niya na tumatakbong congressman naman ngayon. 'Di ba? Sa pagkakaalam ko, first year law student to eh. minute since the barangay and Sangguniang Kabataan elections came to a close. Dan Fernandez, mapabuti ang lahat. Mahirap o mayaman, sama-sama ang serbisyong merong pagmamahal. Mga dance move ni Dan Fernandez, tangina parang pang bold star talaga. Dan Fernandez, ang alam mamamayan. Tingnan niya ulit. Dan Fernandez, mapabuti ang lahat. Mahirap o mayaman, sama-sama ang serbisyong merong pagmamahal. Hata oh. From hotdog to dance move. Kadiri. Dan Fernandez, ang alam mamamayan. Unahin po kayo lubos Ah, yun yung anak niya eh. Noon pa man, gobyernong may tangal. Dan Fernandez, yo. Puno siya ng pagmamahal. Ganyan siya maglingkod. Lagi nung nasa likod. Maaasahan sa gobyerno ang serbisyo may dangal. Dan Fernandez, hindi mag-aalangan. Tulungan o isulong para sa mamamayan. Lahat ay papalarin. Di kayo paaasahin. Lalawigan ng Laguna gagawa ng paraan. Dan Fernandez, sa hirap o ginhawa man. Palagi lamang siyang nandirito. Tanaw natin ng pag-unlad. Kikilusan di basta mga ngako. Sama-sama, sabay-sabay. Isisigaw. Gobyerno may dangal. Serbisyong may dangal. Hangad maging isa.
Go Dan O, Laguna, alam niyo na kailangan yung gawin, ha? Mga taga Laguna, maawa kayo sa mga sarili niyo. Hindi ako affected sa inyo, hindi ako butante ng Laguna, pero alam niyo na dapat yung gawin. O. Alam niyo na, mga ma'am, sir, kung anong kailangan yung gawin. Kung iboboto niyo ba itong si Per Hernandez? Sa mga pinagagawa niya dyan sa inyo. O, kung tatanungin ko kayo ulit, anong mas nakakasuka? Itong basurang to o itong si Dan Fernandez? Kayo na po sumagot niyan. I'll see you in the next video. Bye, guys.